Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay December 27, 2024. Pag-usapan natin kung anong nangyari dito sa market natin at wala pa rin yung inaantay natin na rally na market natin, diba? So Christmas, may isang araw tayo na rally pero pagdating sa New Year, December 27, so ilang araw na lang, New Year na naman, mukhang wala pa rin yung inaantay natin na foreign buying dito sa markets po natin. So makita natin, nag-loss pa rin tayo ng negative 112.76 million. So lumabas ulit yung 100 million na nagtulak dito sa market natin last time, dito sa malaking candle na to. So nag-loss tayo na negative 0.16% at then nag-close tayo 6,528.79. So wala pa rin talaga yung mga foreigners. Pero kanina, bago mag-close yung market natin, nagkaroon siya ng malakas na spike, di ba? So bigla nag-up si na nickel. Marami sa mga blue chips pinitik kaninang closing ng market natin. Pero may nakita pa rin tayo dito na malalakas na drop. Siguro sa bank sector to, no? So BDO negative 1%, BPI negative 1.9, tapos si Metrobank negative 4.06%. Parang sa mining yata yung pumitik. Hindi ko pa nakita yung summary kasi hindi naglabas ng ano pa si Philippine Stock Exchange natin. Pero karamihan ng mga gumalaw ngayon for today's trading natin is yung mga penny stocks, diba? So, sina Apollo, nag-up ng 11% kanina. So, marami sa kanila. Nung umaga, si Primex, diba? At si Atok Big Wedge, pumitik ulit kanina. Si Axelum yata yung pinitik talaga ng sobra kanina. Umabot siya ng more than 30% sa closing natin. And so kung nakasabay ka, congrats po. Pero pag hindi, dito na lang muna tayo sa mga trending stocks natin. So isa sa mga pinitik kaninang pre-close na market natin si Merara Mining, nag-up siya ng 1.45%. So tinitingnan ko yung chart niya kanina, umabot na tayo sa sa breakout level. So meron siyang 72.74 million net foreign buy. So hopefully tinutulak daw siya ni Mandarin tong si SEC natin. Tapos next si Ali Ayalalan, pero nag-drop to. Hindi ko alam bakit siya nag-trending pero nag-drop siya, negative 1.13%. Tapos meron siyang 107.53 million net foreign sell eh. So ito din yung lumabas sa market natin, no, si Ali. Last time meron siyang 100 billion pero lumabas din. So isa siya sa major contributor ng net foreign sell sa market natin. So silipin na lang natin yung kanyang galaw. Para lumalaban yata siya kahit na meron siyang net foreign sell. Tapos si ASEAN nag-drop ng 1 point, or rather nag-up ng 1.27%. And then meron siyang 4.2 million net foreign sell. Ayan, tingnan natin, mukhang marangkada yung price action nitong si ASEAN. Ba't di kaya nag-trending yung mga yung mga penny stocks natin? Kasi lalaki ng galawan ng mga penny stocks. Ayan. So SUP, ito malakas. So nag-bounce ulit, nag-drop kahapon ng malakas, tapos nag-bounce ulit ng 4.14% at meron siyang 15.04 net foreign buy. Tapos si Plus, nag-up siya. Ito, breakout yung alaga natin. 1.31% at meron siyang 23.72 million net foreign buy. Tapos si STI, parang nag-Dow G to 1.52% and meron siyang 56.34K net foreign buy. Okay, so yan po yung mga trending stocks for today's trading natin. So disclaimer pa rin guys, mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang ako. Ayan, medyo may na yung net ko dito. Follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group natin. Ayan. So, bagong taon na naman. Pwede kayo mag-start by New Year. Ayan. So, check na lang yung mga subscribe dito sa PSE Stock Trendings Review. Company reviews natin, yung mga sample trade sa market. Ayan. So, mahaba na naman yung bakasyon natin. Yung ating basic indicators, fundamentals, mga risk management plus PSE stock market studies natin. Sa crypto, follow mo po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to.
para sa mga play to earn games natin. Nawala na, na-deads na yung mga play to earn games natin. Pero si Bitcoin, lumalaban siya ngayon, no? So medyo nag-up yung price action natin kay Bitcoin kumpara kahapon naman. Ayan, so follow mo din ako dito sa Palabig Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts natin. Ayan, check mo na lang. Or dito sa Facebook page natin. So check mo na rin po. Tapos sa Brigitik, yung mga articles natin dito sa local market, US and cryptos. Tapos sa Twitter, wala pa yung summary ni ano Philippine Stock Exchange. So ito na lang muna yung tignan natin sa kanya. So alam naman natin, 112 million net foreign sell and negative 0.16%. So ito yung mga pinitik kanina, yan binalik din pala si San Miguel Corporation kasi nag-drop to ng more than 6% kahapon, di ba? So, ang nadali naman dito yung GGS natin, negative 4.86. So, San Miguel nag-up na 4.88. Tapos yung pinitik kanina, si Nickel Asia, 9.06%. Ayan, so mabilis ang pitik sa kanya. So, yung mga nag-loss, si Metrobank, Ayala Corporation, so, laki, no? 4% sa Metrobank, PPI. So, medyo drop majority ng banks. BDO, 1.17, Ali, 1.13. Para match lang, no? So 15-15 siguro yung loser at saka winner sa blue chips. So Monde, ayan, bumawi ulit. 4.75%. Globe, 4%. Wilcon, 3.17. And then si Jollibee, 2.36. Marami din pumitik kanina. So andito si SEC, 1.45%. But hindi sinigil yung nag-trending for today's trading natin. Aboitiz Power has signed a power supply agreement with two retail supplier of Aboitiz Power Corp. Ayan. So CREEP unveils 3-year investment plan to expand renewable energy portfolio. Asian stocks rose for a fifth day. So tayo lang yata sa Philippines yung hindi gumagalaw. Costco terminates GBA with Siam Global House. Kahapon to na. Axilom, optimistic for 2025. Kanina umaga, mas marami yung mapula. Cebu Landmaster plans to raise up to 5 billion through the issuance of sustainability linked bonds, AP units, settle DOA fines. Costco Capital terminates 500 joint venture with Siam Global due to poor market conditions. SM expects slowing inflation to boost consumer demand in 2025. Costco ulit. Tapos US continuing jobless claims rise to 1.9 million. So kaya siguro yung yung futures ng market natin is pababa doon sa bandang US. Meralco is set to end 2024 with electricity sales exceeding targets. Metro Bank 106 ba? Halos 50% o 100% no upside, less than 100% upside dito kay Metro Bank. Nung kagabi, ito yung kagabi, so medyo nag-drop sa US market. So may mga corporate stories dito. Medyo mahina yung internet natin. So SCP, Costco, SM, and TEL. So SCP confirms, ito siguro yung catalyst niya, that the NGCP paid the energy regulatory fines totaling 15 million under protest for alleged delays in 34 projects. Tapos parang may napapanood ako na vlog regards sa NGCP. So ano ba? May problema ba dito kay NGCP natin? Costco and Siam Global House Public Company Limited mutually agreed to on December 23 to terminate. Ayan, yung joint venture agreement niya. SM anticipates that easing inflation in 2025 will boost consumer demand. And PLDT and Smart will launch silent authentication device location validation naman. Okay? So mga corporate stories. Aboitiz Power, commence transmission project, Singapore Bena, Lehangin, Wind Energy. Okay, so meron silang partnership. Tapos sa US market, medyo nag-drop nga tayo ng konti kagabi. Okay? So walang masyadong balita na major dito sa markets po natin. So may nagtanong about sa politics sa Philippines. So may epekto talaga yon. So yun na nga yung medyo
nawala eh. Nagtakbo lahat ng foreigners sa markets po natin. Okay? So yung ating Patreon guys ha, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. So sali lang po kayo dito. So double check na lang po yung mga nakalagay na details natin dyan. Okay? So punta tayo dito sa Galawan sa market natin. So maganda yung maganda yung pre-close yung closing ng market natin dito kanina kasi hinatak siya, no? So magko-close saan tayo ng sobrang red pero pinush nung closing yung market natin. So tingnan natin sa 5-minute chart. Baka makita natin yung galawan for today's trading. So meron siyang sobrang hina ng net ko. So meron siyang 112 million net foreign sale nga po tayo and then the-close tayo is negative 0.16%. Pero 6.5 pa rin naman siya. So, okay lang siguro yan. Ayan. So, ayun nang gumalaw ng chart natin para makita lang natin yung 5 minutes. Ayun. Tinitik tayo sa pre-close ng market natin. Ayan. So, sobrang hina pa rin yung nakikita natin na galawan dito sa market. So, anyway, hopefully, nandito tayo sa range na 6.3 to 6.8 kasi lumalaban yung itsura niya. Pero kung titignan mo yung indicators natin, wala pa rin talaga. So, sobrang hina pa rin ng galawan dito sa market natin. So, yung mga winners natin, dito tayo sa kanan. So, makita mo dito, maraming malalakas yung pitik eh. So, yung mga hindi common na stocks na natitrade natin. Halimbawa si Axilom, nag-up siya bigla. So, parang halos isiling to kanina. So, 32.82%. Ayan. Meron siyang 4 million na traded value. So, may namakyaw kay Axilom natin. So, biglang pumipitik to mga to. Tingnan nga natin sa 5-minute chart. Hindi rin natin makita. Ayan, sobrang bagal. Okay, pinitik din pala siya. Sa closing lang itong si Axilom natin. Okay, so anyway, malakas yung pitik niya. Next, so makita mo dito puro 20%. Si Shorepass, 13.75. Ayan, medyo maganda rin yung galaw niya. Tapos si Apollo, so ito nga nag-up siya ng 11% kanina. So mukhang bottom si Apollo natin. Bukas kaya. Nickel, ito yung pinitik kaninang closing ng market natin. Ayan, sobrang bagal. Okay. So 9.06% STN pero walang volume, no. Dito lang tayo sa may volume, hanap lang ako. Atok Big Wedge. Ayan. So nag-close pa rin na maganda, no. Pinipili talaga siyang i-push si AB. Pero overbought na siya. Okay, so mukhang ito pa rin yung gagalawin bukas, no. Sino pa? Si San Miguel, so nag 4.88%. Si Monde, 4.75. Ayan. Sunod na lang yung chart natin. Gumaganda na si Monde. Hindi nasama sa trending stocks natin. Tapos si Manila Water, nag-spike din siya ng 4.05%. Sino pa? PSE, Balay, FLI. So nag-up din siya ng 2.82%. Si Macro Asia, uy, maganda rin yung galaw ni FLI na bumabalik na siya. Macro Asia, hopefully pabalik na. 2.64%. All HC, second day na Verde. So 2.41%. Robinson, pabalik na ba to? 2.31. Ayan, madami Ayan, so hindi ko na isahin kasi mabagal yung net natin. Hanapin natin yung losers, si Primex. Ayan, nangulong na si Primex. 9.95%. Kaya katakot tumabol sa mga nag-i-spike na to. GMA, laki ng drop 5.7. Nag-all-time low si GMA. GGS, drop ulit. 4.86. Sino pa? BLL, makita nito kahapon 2.63%. Okay. So medyo madami nga din. Okay, madami din yung nag-drop dito sa uh, big big caps na stocks din natin. Okay, so yun po yung galawan dito sa PSE. So tingin tayo dito sa global market. Mukhang mapula ulit mamaya. So kagabi, nag-sideways lang yung closing dito sa US market. And then dito sa futures, hindi ulit siya maganda. S&P, negative 0.35 daw futures.
negative 0.28, and then Nasdaq futures is 0.41%. So yung ibang market, Europe market, medyo okay naman siya. May mix pero parang okay pa din. Tapos dito sa bandang Asia is mas marami yung verde na ngayon. Ayan, marami na. Dito lang sa Korea kasi na-impeach yata yung yung president nila dito. So kaya meron siya negative sentiment. Pero halos okay lahat sa bandang Asia. So dito sa bandang crypto, nag-up ulit si Bitcoin 96K, Ethereum 3.4, XRP 2.0, Verdi lahat to. Tapos si BNB is 704. Okay, maganda lahat dito sa crypto natin. Ayan. So bullish ngayon. Ngayong araw lang na to, yung cryptos natin. Okay, so balik tayo dito. And actually si dito yung number one sa trending stocks, kaya lang 0%. So tinanggal ko na lang sa trending stocks natin kasi wala tayong pag-uusapan kapag hindi naman gumalaw yung price action. Okay. So inuna na lang natin si SEC. So bukod sa maganda yung galaw ng RSI levels natin at saka pati yung MACD. So nag-breakout nga tayo dito sa sa solid line natin dito. May konting silip lang siya dito sa breakout natin sa 34.5. So nag-close kasi tayo is 34.9. And then nag-close tayo at 1.45%. So ang nakapagtakas sa kanya, meron siyang foreign buy from the last 2 days. So ngayon is 72.74 million net foreign buy. So hopefully ito yung start ng good move kasi ito yung inaantay natin na breakout para kay SEC natin. Kala ko babagsak na naman siya kasi kanina umaga nauntog na naman siya, di ba? Nag-retest siya malapit dito sa MA9. Pero pinapakita ng indicators natin sa kanya is mukhang okay naman, di ba? So for the short term para dito kay Semirara mining natin. Malay mo, umarangkada siya, no? So yung kayang ibang dividend stocks natin, hindi ko napansin si DD at saka si LTG natin. Pero anyway, para dito kay SEC is a good breakout, lalo na meron siyang net foreign buy, di ba? Okay, so next, ASN. So another green candle din para kay SN natin. Pero mukhang nauntog nga siya. No? So nag-close siya is eksakto dito sa 4 pesos. Kailan pa parang Doji, tingnan natin kung magkaroon siya ng support. Malapit dito sa 3.87 levels natin. So nag-breakout na ba? Halos mag-breakout na dito sa nag-breakout na dito sa RSI 50 level natin. So good sign para kay ASM. Kailang Dow G yung yung candles po natin. So 4 pesos ang closing and then 1.27%. So meron siya net foreign sell negative 4.2 million. Pero dahil sa 1 to 4 days na halos maganda yung galaw natin sa kanya. So meron siyang breakout dito sa uh, moving average MA20. So inclined tayo na mag-retest malapit dito sa 4.3 peso level naman. Kasi meron siyang meron siyang breakout ng trend. So nag-shift, nagbago yung yung trend movement para kay ASN natin. Okay? So hopefully maganda yan. Next si Ali. So representative ng property stocks natin pero drop pa rin siya eh. Negative 1.13%. So, okay. Pares lang siya sa itsura ni Philippine Stock Exchange natin. So, nakadepende tayo kung anong galaw ni Philippine Stock Exchange. Pero meron siya ulit may nabasa ako na ongoing pa rin yung share buyback para kay Ali natin. So, ang resistance, kung sakali matuloy yung galaw natin sa kanya is medyo mataas ng konti dito sa 28.55. Kailang may negative sign ka agad yung RSI level medyo bumalik ko ng konti tapos nag-i-start pa lang na mag-recover yung parang may double bottom yung MACD formation natin sa kanya. So kailan medyo bad. 1.13% lang yung closing pero 107.53 million net foreign sales si Ali. Okay. So, ganyan lang muna. Medyo may na pa rin yan si Ali natin. Next, SGP. So, binawi niya yung 2-day na drop. Kala ko, di ba yung nilagay ko sa kanya nung isang araw o kahapon dito sa around 8.6 pero mukhang malakas yung
balita natin sa kanya, di ba? May mga penalty na mga usapan pero parang nilalaban ni SCP natin. So, tignan natin kung maging good catalyst yan kasi bumalik siya bigla eh. So, nag-rebound siya ng 4.14% and meron siya 15K net foreign buy. So, gumanda tuloy yung itsura ng RSI level natin. So, tignan natin kung isa siyang malaking sideways channel kasi on the way siya ulit para i-try na i-breakout yung siguro mga 10, no? 10 pesos na resistance para kay SCP natin. So, mali mo, ma-break niya. Kasi bumalik yung bumalik yung volume natin, no? Ayan, no? Buhay ulit yung volume natin kay SCP. Pero kung one whole picture, yung titignan mo sa kanya parang nasa sideways channel na malaki si SCP natin. Anyway, good move para sa kanya kasi nag-up siya ng 4%. Next, plus, okay, yung paborito natin. So, another green day para sa kanya, nag-up siya ng 1.31%. So, maganda sa kanya, meron pa rin siyang net foreign buy. Tagal lang chart. 23.72 million. Ayan. So, on the way siya ulit para sa breakout. Hopefully, cross fingers tayo kasi may hawak tayo na plus. So, intact yung trend natin sa kanya and wala siya retest sa support malapit dito sa 24.72. So, konting push na lang, magbe-breakout ulit si plus. So, 1% lang naman, pero ito yung good catalyst. Meron siyang 23.72 million nga na net foreign buy. Kailangan doon sa mga bago, watch out na lang kasi over bought yung stocks natin. Pero since wala siya resistance, so patuloy na umakyat yung price action. Okay? And then lastly, si STI, hindi ko alam kung good candle ba to o bad candle. Kasi ano siya eh, nag-inverted daw G. So parang hirap na hirap si STI natin. Pero maganda yung RSI niya, no? So may konting trend yung RSI pataas siya and then ganun din yung MACD formation. So baka dito na lang siya bumagsak pagdating ng X date which is ano ba to? January 8. So next year pa naman. So tingnan natin. Medyo pero yung itsura niya medyo nauntog pa rin siya no dito sa previous resistance area na around 1.37. So kailangan nating i-break yan bukas kung hindi mahina talaga siya. So magsa-sideways na naman siya dito. Sobrang tagal na rin eh. October, November, diba, December. So matagal na rin yung dito sa range na to, si STI natin. So tingnan natin bukas, 1.52% and meron siyang 56K net foreign buy. So ito yung nag-a-attract sa kanya plus ongoing ulit para mag-retest sa breakout yung price action. So buti siya, nag-green close. Kung hindi, magagaya na naman siya dito. After ng Dow G, meron siya retest sa support level. Pero mukhang, tingnan natin, mali mo, ito na yung inaantay natin na breakout para kay STI. Okay, so yun na lang muna yung ating review for today. So magbabaksyon ulit tayo. And hindi ko alam kung ano pa yung holiday tradings natin, 30, 31, may holiday ba? Baka meron na namang special non-working. So, shortened work weeks ulit yung trading natin for next week. Pero sa ngayon, wala pa rin kasi yung foreign buying sa market. So, anticipate mga ganyan. Piling-pili rather doon sa mga small caps naglalaro yung mga trader natin. And then, piling-pili yung mga pinapa-spike na blue chips. Wala pa rin naman kasi yung foreigners. Okay, so yun na lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel, dito sa ating Crypto Auto. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Budagitik, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Side lang po kayo dito. So yun lang. Maraming salamat. Advance Happy New Year po.